Hi everyone! Today, pag-uusapan natin na isang interesting pero importanteng topic, ang communication disorder. Ito yung conditions kung saan nahihirapan ng isang tao na makipag-usap o magpahayag ng sarili either sa pagsasalita, pag-intindi o pakikinig. Minsan kasi, we think na kapag tahimik ang isang bata or hindi agad nakakasagot, mahiyain lang siya. Pero minsan, hindi lang basta hiya. It could be a communication disorder. So, ano nga ba ang communication disorder? Ito ay isang neurodevelopmental conditions. Ibig sabihin, may kinalaman sa pagdevelop ng utak pagdating sa pagsasalita at pag-intindi ng wika. In short, nahihirapan sila makipag-communicate effectively. Pwedeng hirap sila magsalita, umintindi ng sinasabi ng iba, o gumamit ng wika sa tamang paraan. May 4 na main types ng communication disorders. 1. Language disorder, speech sound disorder, childhood onset fluency disorder, and social pragmatic communication disorder. Let's go through them one by one at mag-focus muna tayo sa language disorder for this video. Sa ibang video natin tatalakayan ng ibang disorder. So, ano nga ba ang language disorder? Alam mo yung feeling na may gusto kang sabihin pero parang hindi mo mahanap yung tamang words. Imagine kung araw-araw, kung ganun araw-araw, para sa mga taong may language disorder. Para sa mga taong may language disorder, yun yung realidad nila. Yung hirap silang hanapin yung tamang words kung paano express yung sarili nila. In simple terms, ito yung condition kung saan nahihirapan ang isang tao gumamit o umintindi ng wika, whether sa pagsasalita, pakikinig, pagbabasa at ang pagsusulat. Ibig sabihin, kahit sino or kahit gusto nilang magsalita o sumagot, hirap nilang buuin yung tamang sentence kung maintindihan yung sinasabi ng iba. It's not about being lazy or shy. It's a neurodevelopmental disorder, meaning may kinalaman sa pagdevelop ng utak na responsable sa language processing. Halimbawa, may batang gustong sabihin na, "Mommy, I want to eat rice." Pero ang sasabi lang niya ay, "Mommy, eat rice." Hindi dahil yun lang yung alam niya or hindi niya alam yung buong gusto niya sabihin, pero dahil nahihirapan siyang buuin yung grammar or structure ng sentence. According to DSM-5, may 4 na criteria para ma-diagnose ang isang tao or isang bata na may language disorder. Criterion E, may patuloy o tuloy-tuloy na difficulties sa pagdevelop at paggamit ng wika, spoken, written, or sign language dahil sa problem sa understanding or producing language. Ito ay makikita sa mga areas tulad ng vocabulary, halimbawa, kakaunti lang alam sa words, sentence structure, hirap bumuo ng tamang grammar or sentence, discourse, hirap magkwento o mag-explain ng ideas. Halimbawa, yung teacher nagsabi sa isang bata na, "Can you tell me what you did yesterday?" So, basically, ang sasabihin na ng bata, play outside ball. Naiintindihan naman natin, di ba, yung idea? Pero hirap siyang i-organize yung kwento niya ng buo. Sa criterion B naman, ang language skills ay mas bababa kumpara sa expected para sa edad nila. At ito ay nakaka-epekto sa communication, social participation, or academic performance dahil nga dun sa age na dapat ganito na yung alam nila, mas mababa sa ganitong understanding at knowledge nila. Halimbawa, sa classroom, kapag nagpaparecitation si teacher, hindi agad makasagot ang bata. Sa group work, tahimik lang siya kasi natatakot na hindi maintindihan ng iba. Sa writing activities, hirap siyang mag-construct ng sentences.
Ibig sabihin, naaapektuhan na hindi lang sa academics, pati na rin sa confidence at sa kanyang social life. Sa criterion C naman, yung mga difficulties ay hindi dahil sa hearing problems, intellectual disability, or ibang sensory impairment. So, kailangan i-roll out muna kung may ibang dahilan. Kasi, kung normal naman ang hearing at IQ, pero hirap pa rin sa language, doon papasok ang diagnosis ng language disorder. And last, criterion D, nagsisimula ito sa early developmental period. Ibig sabihin, bata pa lang, makikita na ang signs. Usually, bago mag 5 years old, may napapansin ng delay sa speech or language milestones. Another example is, other kids can already speak in short sentences like, I want milk. Pero siya, o yung may batang mayroong ganitong disorder, single words pa lang yung kayang banggitin. Like, milk. Halimbawa, gusto niya ng milk, sasabihin nila is, milk. Hindi kaya kapag gusto niya ng toy, ang sabihin nilang, toy. Kapag ayaw niya naman, no. Ganun lang yung sasabihin niya. Now, may dalawang main types ng language disorder. Yung expressive language disorder, ito yung hirap magpahayag ng gusto nilang sabihin. Madalas limited yung vocabulary at hirap bumuo ng tamang sentence structure. Imbis na sabihin na, I'm going to the store, ang sasabihin nila ay, me go store. Ang pangalawang types ng language disorder naman ay ang receptive language disorder. Ito naman yung hirap umintindi sa sinasabi ng iba. Kung yung expressive is ipahayag yung sarili, yung receptive naman is maintindihan yung sinasabi ng iba. Halimbawa, kapag sinabi na put your shoes under the table, pakilagay niyo yun sa ibabaw, diba? Hindi dahil matigas ang ulo nila, pero dahil hindi niya agad ma-process ng buo yung instructions. Minsan may mixed receptive expressive disorder, meaning parehong hirap sa pag-inti at pagpapahayag. Sa classroom, may isang bata, tawagin natin siyang Liam. Si Liam ay talagang tahimik. Kapag tinatawag ng teacher, Liam, can you tell me what this picture shows? Siyempre, sasagot si Liam, boy, eat. Tama naman, di ba? Pero, very limited. Akala ng teacher, shy lang. Pero nang ma-access or ma-assess niya, nalaman niya na na-expressive language disorder siya. Gusto niyang matuto pero hindi niya maayos yung grammar or yung words niya. Sa bahay naman, si Mika naman ngayon. Kapag sinasabihan ng get your bag and give it to your daddy. Ang ginagawa niya lang ay kukunin ang bag pero hindi ibibigay sa daddy niya. Hindi dahil ayaw niya, pero dahil may receptive language disorder siya. Hindi ba fully maintindihan yung buong instruction, teacher sa high school. May mga teens na hindi na diagnose ng bata pa. Kaya, nag-struggle sa essay writing, oral recitations, at group discussions. Hindi dahil tamad o walang alam, pero dahil hirap sila mag-organize ng thoughts into words. Minsan, tinatawag pa silang slow or mahina sa English, pero may language disorder pala. May naging classmate ako dati nung elementary na ganito, na kahit gaano katutok pa yung parents or yung teacher mo para matuto lang siya, parang hirap na pa rin matuto. Kita ko naman yung gusto ng matuto, pero parang natural na, hindi talaga nag-i-improve. Kasi nga, hindi siya naagapan ng bata pa. Ngayon, na siguro nasa 30s pa rin, or 20s, ganoon pa rin siya. So, ano nga bang dahilan? Again, there's no single cause, pero ito ang mga possible factors. Genetic factors.
Naranasan ko minsan, lalo na kung may family history ng language delays. Sa brain development issues, kung may delay sa area ng utak na responsable sa language processing. Sa hearing problems, kung mahina ang pandinig, syempre hirap ka rin matuto ng words na tinuturo sa'yo ng mga tao, like your parents, like your teachers. At sa environmental factors, syempre kakulangan sa exposure sa conversation, mas lalang hindi may enhance yung kaalaman ng bata, yung knowledge ng bata. So, mahalaga pa rin na at a young age, ma-expose na tayo o yung mga bata sa ibang bata para matuto sila. Pero tandaan, hindi ito kasalanan ng bata, ng magulang o ng environment. It's just how the brain develops differently. Usually, speech-language pathologists ang nag-a-assess gamit ang standardized test. Tinitingnan nila kung naaayon sa edad ang language cues. So ngayon, ang ilang mga treatments ng ganitong disorder ay ang speech and language therapy para matulungan sa grammar, vocabulary, and comprehension. Parental involvement. Tinuturuan ang mga magulang ng mga simple strategies like storytelling, naming games, at pag-repeat ng tamang words. So again, may nakilala ulit ako na may autism yung anak niya. Pero, oo, tama naman yung ginagawa niya na nagsisik siya ng professional help. Pero, nagkukulang siya as parents sa anak niya. Hindi niya ginagampanan naman siguro, pero kulang yung pagbibigay niya ng tiyaga. Kulang yung pagtuturo niya dun sa bata kasi inaasa na lahat sa professional help. Tandaan natin mga parents na hindi lang dapat natin iasa sa lahat. Tayo rin ay may kampanin. Tayo rin ay kailangan gumalaw para sa ikakabuti ng aming mga anak. At next ay ang teacher support, using visual aids, short instructions, and extra time sa activities kapag nag-schooling na sila syempre. With consistent support, malaking improvement talaga yung pwedeng mangyari. Alam nyo, habang ginagawa ko itong topic, narealize ko na yung language pala, yung wika, yung sinasabi natin, yung salita, hindi lang sila basta salita. It's how we connect, express love, and share emotions. At para sa mga may language disorder, minsan, ang simpleng I love you, I'm happy, ay napakahirap sabihin. Kaya napakaswerte natin, mga normal people, na walang ganitong disorder, na na-express natin yung sarili natin at naiintindihan natin ng ibang tao. So kung may kakilala kayo na tahimik, mabagal magsalita o hirap mag-explain, baka hindi sila bastos o hindi lang sila slow, baka may language disorder lang talaga sila. Let's replace judgment with understanding because every person deserves the chance to be heard and understood. So, ayun, to sum it up, language disorder is neurodevelopmental conditions that affects how a person understands and uses language. May mga clear criteria, real struggles, pero may pag-asa with therapy, patience, and support, lalong-lalo na sa mga magulang. Let's continue spreading awareness and compassion kasi minsan the most powerful way to help is simply to listen. Thank you so much for watching and I hope you learned something meaningful today about language disorder.